Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat at panibagong updates na naman, panibagong vlog na naman ang gagawin natin ngayong umaga na ito. At heto, ang dami nating pag-uusapan ngayon. No? Una nating pag-uusapan ay itong ang ginawang tour and inspection of General Santos Fish Port Complex ni Presidente Bongbong Marcos ay napapansin ng mga viewers at taong bayan na wala na namang pumapansin kay Bongbong Marcos. Pumunta siya doon sa Gensan, tapos kaway-kaway siya sa mga tao doon, tapos hindi naman siya pinapansin. Pag-usapan natin yan. Ipapakita ko sa inyo ang video na yan, okay? Ito, pangalawa nating pag-usapan ay si Vice President Inday Sara Duterte. Good news po ito, no? Bumisita sa Iglesia ni Cristo si VP Sara. Iglesia ni Cristo Central Office. Alamin mamaya kung bakit nandun po si VP Sara at kitang-kita ko doon ang leader mismo ng Iglesia ni Cristo ay welcome na welcome itong si VP Sara. Okay? Palakpakan. Good news, good news. Magre-react tayo dyan kung ano ang analysis natin doon. Okay. At pangatlo nating pag-usapan ay ito ngang sinabi ni Robin Padilla. Mukhang may pinatamaan itong si Robin Padilla. At nagdududa po ako, no? In my own opinion, si Risa Tanas ang pinatamaan ni Robin Padilla. Si Risa Hontiveros. May sinabi, may matinding sinabi si Robin Padilla tungkol sa mga current na nangyari kay Hontiveros. Ito, pang-apat natin pag-usapan ay itong si Eden, yung isa sa mga media na nagtatanong doon sa loob ng Malacanang, no? Si Eden Santos ba yun, yung pangalan doon? Sinubukan po, no, na MPC pumalag sa hakbang ng PCO laban sa reporter ng Net25. Si Eden Santos yun, di ba? Santos ba yung apelyido? Tatanggalin siya. At kung mapapansin natin, yung si Eden na yun, siya lang naman yung reporter na matindi pong magtanong dito kay Attorney Claire Castro, di ba? Yung attack dog na yan, laging tinatanong ng mga patama o matitinding tanong itong si Attorney Claire Castro dito ni Eden Santos. Mamaya alamin natin ano ang dahilan bakit tatanggalin siya nag-iisa na lang yun. Sana si Eden Santos na magaling magtanong doon sa Malacanang, itatanggalin pa nila, di ba? Grabe. Ayaw nilang i-criticize ang gobyerno Ito pa. Grabe itong video at speech ni Yorme Isko Moreno, no? Siya po ay nagbabala sa mga kriminal sa Maynila. Ayan, nag-ala Duterte itong si Isko Moreno. Ipapakita ko yung video yan mamaya, okay? At last but not the least, ito, pag-usapan natin itong isang balita na ito palang si Marcos Jr., no? Ang kanyang administrasyon ay nakinabang sa paglago ng ekonomiya noong panahon ni former President Duterte. At sobra ito guys, ito yung nakakalungkot. Sobrang laki po ang inutang na naman nitong administrasyong Marcos. May epekto yan may epekto yan. Ibibigay ko sa inyong aking opinion patungkol dyan kung bakit nakakabahala itong ginawa ng administrasyong ito. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share dito sa Don Mar TV. Itong video na ito. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And sa mga
cellphones po ninyo, ma-notify kayo kapag nakasubscribe kayo sa akin kung meron tayong bagong uploads, breaking news, at kung nagla-live mismo ang ating channel ay malalaman kaagad ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo dito sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Eto. Unahin natin itong kaway na naman sa hangin itong si Bongbong Marcos dyan sa Jensan. Ito yung nangyari ha. Play natin. Itong video na ito sa Jensan, ito nangyari ha. Forward natin. Ayan, na si Bongbong Marcos. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Ayan, naka-boots pa. Ay, syempre, kakamay talaga ang mga ano dyan, yung mga nagtitinda ng isda o yung mga mangingisda na rin. Sobrang laki ng mga tuna dyan, ha? Dito mo talaga mapapansin, no? Ang mga tao, tumitingin lang sa kanya. Pero kung si Duterte na ito, wala na, nakikilig na yung tao. Ay, Duterte! Tatay! Nakikilig. Pero kay Bongbong Marcos, nakaganon lang lahat yung tao. Kaya tingnan nyo yung mga tao sa likod. Nakatingin lang, nakaganon lang. Pero kung si Duterte pa yan, or si VP Sara pa yan, wala na, nagsisigawan na yan. Nagkagulo na. Pa-picture! Ganon, dahil si Bongbong Marcos, iba siguro dyan, nagagalit sa kanya. Gawa lang, Gumanon lang, Ayan. Tingnan nyo ang mga tao doon, pinaupo niya, tapos walang reaksyon, nakaganon lang yung mga tao. Tingnan nyo yung mga tao sa likod, tingnan yung lalaki na sa likod, yung naka t-shirt ng white, ganon lang siya, Bakit ka nandito, ha? Maasa ka pa sa amin, ha? Pero sa mga kababayan natin dyan sa Jensan, ha? Job well done sa inyong lahat dyan. Ayan, palakpakan sa mga taga Jensan. Job well done, no? Job well done. Ang galing-galing nyo dyan. Very productive kayo. Yan. Kinausap na ni Bongbong Marcos, di ba? Napapansin natin yung lahat ng mga pinagsasabi niya, wala namang laman. Wala namang laman yung sinabi niya. Yan. Grabe si Bongbong Marcos, no? Parang ayaw niyang parang napapansin ko sa kanya, parang iniiwasan niya yung mga kamay ng tao. Ulitin natin, no? Parang iniwasan niya, no? Ayaw niyang magpayakap. Yun lang ang napapansin ko, ha? Parang ayaw niyang magpayakap, eh. No, tingnan niyo. Di ba? Yung babae gustong sa kanya. Gustong makipag-holding hand sa kanya, iniiwasan niya, eh. Yan ang kaibahan ng mga Duterte. Si VP Sara pa yan, niyakap na yan, eh. Di ba? Tingnan. Ewan ko sa kanya, lumapit siya sa mga tao, pero kung hahawakan siya, iniiwasan niya. Iniiwasan. Talaga, ang arte mo, Bongbong Marcos? Huwag kang gawin sa
sa akin. Kita sa pool sa camera, di ba? Parang ayaw niya talagang ganyan yung mga mayayaman siguro, guys. Pero may mga nakilala man akong mga mayayaman, hindi naman maarte. Siya sobrang arte, kung hawak lang naman yun, ayaw pa niya. Grabe. Sobrang lakas kasi yung ano eh. Ayan. Direktiba po ng ating forward natin sa yung kay Marcos sa speech. Yung nakikita at ako si lahat iba pala yung speech niya, yung nagsalita siya diyan. So, yun nakita nyo ha na medyo di ko talaga maintindihan itong si Bongbong Marcos eh. Yung pagbisita niya diyan, syempre kasi Jensen Mindanao, di ba? Hindi naman talaga dinumog ng tao, pero pasalamat ka nga ito lang yung sa akin. Pasalamat ka nga Bongbong Marcos kasi nandyan ka for inspection. Alam ko, sasabihin na naman ng mga bashers dyan, pumupunta pa naman si Bongbong Marcos just for inspection lang naman hindi siya makipaghawak ng pero kahit na alam mo ang Mindanao, maka Duterte yan. Pero pasalamat ka na nga na may gustong humawak sa'yo, iniiwasan mo pa. Ano ba ang Bongbong Marcos? Inspection pero nandidiri ka sa kanila? Nandidiri ka Di ba? Iniiwasan yung babae kanina So, wala tayong magagawa. Pero kaway-kaway pa rin siya sa hangin. Bahala ka na dyan. Pero ito yung good news. Meron tayong good news. Sa kabilang banda, ito naman yung nangyari kay VP Sara, no? Welcome itong si VP Sara sa Iglesia ni Cristo. Okay, bakit nandyan siya sa Iglesia ni Cristo? Alamin ang buong detalye. Muling bumisita at nag-courtesy call sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo si Vice President Sara Duterte. Narito ang detalye. Dumating si Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo Central Office sa Quezon City. Siya ay malugod na tinanggap ng Executive Minister na si kapatid na Eduardo V. Manalo. Muli, yun yung si Manalo, yun yung pinaka-leader ng Iglesia ni Cristo. Bumisita ang pangalawang Pangulo upang personal na ihatid ang kanyang pagbati sa Iglesia ni Cristo kaugnay sa pagsapit sa ika-100 at 11. Remember ang Iglesia ni Cristo po ay sobrang dami po itong religious group na ito. No? At alam ko naman sa sarili kong paniniwala, isa ang mga Iglesia ni Cristo ang sumuporta kay VP Sara. Okay? Ito, in my own belief, sa tingin ko naman, alam ko namang itong Iglesia ni Cristo ay hindi itong religious group na ito ay hindi man ito mahilig sa pamumulitika. Pero I personally believe that nakasuporta sila kay VP Sara at sa mga Duterte. May nagpalabas nga ng statement, 'di ba, na isa sa mga Iglesia ni Cristo na nagsasabi na they are not for impeachment kay VP Sara. So kung ganon, pati na rin siguro yung kalagayan ngayon ni Tatay Digong doon sa ICC na ipinahuli ng ating administrasyon, isinakay sa eroplano, tapos doon ikinulong sa ICC, hindi po yun ginusto ng mga taga-Iglesia ni Cristo. Kasi pamumulitika yun Okay? Yan ang tandaan natin. In-announce yan nung pinakamalaking pagtitipon ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo, Luzon, Visayas at Mindanao. Saksi ako doon, naka-video ako doon, di ba? Nung nandun ako sa Maynila. They are not
for pamumulitika. Saksi ako doon sa sobrang dami po. Ako, sa paniniwala ko, ayaw nila. In my own opinion, in my own analysis, itong nangyari ngayon o itong ginawa ngayon ng administrasyon, ayaw nila. Yan ang totoo. Alam kong ayaw nila eh. Ang anibersaryo ng pagkatatag nito ngayong buwan ng Hulyo. Ipinagpasalamat niya ang malaking bahagi ng Iglesia ni Cristo sa lipunan upang matulungan ang maraming Pilipino tulad ng isinasagawang pagtulong sa mga labis na nangangailangan sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan lalo na sa panahon ng kahirapan at mga nararanasang kalamidad sa bansa. Maging sa iba't ibang panig ng mundo ay nakatutulong ang Iglesia ni Cristo sa mga pamahalaan. Itong ginawa ng Iglesia ni Cristo, no, na tumutulong sa mamamayan, kagaya rin ito ng KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy. Merong mga programa si Kibuloy na mga ganito. Kaso lang, may kasi si Kibuloy, may istasyon na SMNI. Doon siya pinag-initan ng administrasyon. Pero may itong Iglesia ni Cristo, may Net 25 naman sila. Pero ang tanong, Net 25, Iglesia ni Cristo, ingat-ingat rin kayo baka ito sa tingin ko, itong administrasyong Marcos, hindi sila pumapalag sa Net 25 ng Iglesia ni Cristo kasi alam nila na ang Iglesia ni Cristo malaki rin itong population at makakaapekto sa eleksyon. Yung KOJC medyo marami-rami rin pero mas malaki talaga itong iglesia. So ngayon ito ewan ko lang sa 2028 election basta ako may malakas na akong kutob no na baka Duterte itong Net 25. Nag-o-observe lang naman ako sa channel ng Net 25, itong Iglesia ni Cristo. Natatandaan na nito lamang Mayo ay nagkaroon... By the way sa mga brothers and sisters natin dyan sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan natin, hello po sa inyo. Happy anniversary sa inyo po, okay? O ng serye ng Lingap sa Mamamayan o Care for Humanity sa iba't ibang lugar sa US. Sinundan ito ng magkakasunod na pagtulong sa Canada. Nakinabang din sa mga pagtulong na ito ang mga kababayan nating Pilipino. Maging sa kontinente ng Africa, kung saan maraming bansa doon ang pinuntahan ng mga kinatawan ng Iglesia ni Cristo. Grabe itong Iglesia ni Cristo, ang dami palang natutulungan ito. Para abutan ng tulong ang mga labis na nangangailangan. Kinilala rin ni Vice President Sara ang ginagawang pagtuturo ng Iglesia ni Cristo sa mga miyembro nito. So meaning to say, ang pagpunta ni VP Sara is an appreciation of Iglesia ni Cristo sa mga magandang, mabuting ginagawa ng grupo na ito. Ukol sa ikapagiging mabuting mamamayan, pagkakaroon ng maayos sa pamumuhay at pagiging masunurin sa pamahalaan. Sa ngayon, nasa 168 na bansa at teritoryo ang nararating ng Iglesia ni Cristo at umabot na sa 152 na nationalities ang mga kaanib nito. Laila Tumanan para sa Mata. Imagine unti-unting dumarami na sa buong mundo itong Iglesia ni Cristo. Okay? Palakpakan, Iglesia ni Cristo. We are proud. Kahit kami, hindi man kami kaparte ng Iglesia ni Cristo, ay kami pong taong bayan ay na-appreciate namin ang mga ginagawa ng Iglesia ni Cristo at paglawak ng kanilang religious group. Okay? So, congratulations po. Okay, punta tayo dito kay Robin Padilla. Papakita ko sa inyo Diba nangyari yung nagreklamo sa NBI itong si Hontiveros dito sa bumaliktad na witness laban kay Kibuloy.
bumaliktad yung witness na si Michael alias Rene. Okay? At kinasuhan ng cyber libel ang ilan na mga vloggers nating mga kasamahan. Ang mga argumento ng ilang mga vloggers natin ay ito pa lang si Hontiveros dati ay isinusulong niya ang pag-criminalize ng cyber libel. Okay? Kasi nung time na yon, pinuna nila ng pinuna, especially itong Rappler, pinuna nila itong si Tatay Digong. Yun ang time na wala pang cyber libel. Hindi pa nagawa yung batas na yon. Yung nagawa na yung batas, ito pa lang si Hontiveros ay may isinusulong siya na i-decriminalize yung cyber libel. Meaning to say, ang cyber libel ayaw niya. Okay? He is not into it. She is not into it. Pero, bakit ngayon ginagamit niya na ito? Kaya nga, sabi ng mga vloggers, si Hontiveros ang pinakahipokritong tao o pinakahipokritong government official. At nasabi pa ni Congressman Paulo Pulong Duterte na kung kami yung binabakbakan nyo, okay lang sa amin. Pero kung ikaw na yung tinitira ng mga vloggers, umiiyak ka ngayon. Umiiyak ka ngayon. Kung sila yung kung sila yung tumitira, sila yung nag-criticize, okay lang sa atin, okay lang sa mga Duterte. Pero yung mga vloggers ng mga Duterte, sila na yung nag-criticize kay Hontiveros. Iiyak na ngayon sa NBI, mag-complain, di ba? Yan ang kaibahan. Ang tawag mo doon sa taong yon, hipokrito. Kay babae ka, hipokrita. Hipokrita. Ang tawag mo dyan, hipokrita. Ngayon, nagpalabas itong si Robin Padilla ng statement. Kayo nang humusga kung si Hontiveros ba ang pinariringgan niya dito. Ano ba ang sabi ni Robin Padilla? Kapag kayo nagrereklamo, pinakikinggan namin kayo dahil sabi nyo freedom of expression at speech. Pero kapag kayo naman ang inireklamo, tatakutin nyo ng kaso. Sino mang nagkakaso, di ba si Hontiveros? Ito lang yun, analysis ko yan tatakutin nyo ng kaso ang kalayaan ng iba, which is yung mga vloggers. Pambihira talaga, sabi ni Robin Padilla. Practice what you preach. Hontiveros! Hontiveros! Practice what you preach, Hontiveros. Practice what you preach. Kakahiya ka. Yeah? Sabi dito, malinaw na malinaw. Kung kayo, okay lang sa iyo. Reklamo kayo ng reklamo sa mga Duterte, reklamo kayo. Pinakikinggan namin. Yung pinakikinggan, di ba? Yung time ni Tatay Digong, reklamo kayo ng reklamo, pinakikinggan kayo. Hindi kayo finailan ng kaso. Mas grabe pa nga yung mga kritisismo nyo kay Duterte dati. Di ba? Kung ano-anong mga accusation nyo kay Tatay Digong. At saka sa mga anak ni Tatay Digong. Pero never kayong kinasuhan. Alam nyo ba kung bakit? Kasi mga government officials kayo. Public figure kayo. Walang personalan yan. Basta mga Duterte. Pero ngayon, na kayo yung natatamaan. Anong nangyari? Kayo yung natatamaan ngayon sa mga vloggers na itong lumabas, instead na magpaimbestiga ka dito sa sa itong bumaliktad na witness, dapat magpahiring ka dito, tinatakot mo ang mga vloggers. Kinasuhan nyo ang mga vloggers. Pumupunta ka doon sa NBI, nagpahingi ka ng tulong at iyak-iyak ka doon, iyakin ka pala Di ba?
Na sana ba, sabi nga ni Robin Padilla, practice what you preach. Ha? Magaling lang tayo sa salita pero sa gawa, wala. Yan ang hirap sa atin. Na Hontiveros, paano ka mananalong presidente niyan na gusto mo pa naman tumakbong presidente sa 2028? Kung ikaw, baka kung mananalo kang presidente, no? Buyag Simbako. Kung mananalo ka ng presidente, diktador yung style mo. Hindi ka na. Hindi ka kasi pumapayag ng kritisismo Yan ang hirap sa iyo. Hindi ka papayag ng kinikriticize ka ng actually yung mga vloggers nga pinakikinggan lang yung witness na bumaliktad tapos naggawa lang sila ng opinion. Ang opinion ng mga vloggers mostly sabi nila sampahan nyo ng kaso ang itong bumaliktad o to be fair mag-hearing ka dito sa Senado tungkol dito. Ika nga, sabi ni Robin Padilla, practice what you preach, Hontiveros. Kayo mga audience ko sa Don Mar TV, ano sa tingin ninyo? Sino ang pinariringgan o sino ang pinatamaan ni Robin Padilla dito? Sino? Si Hontiveros ba? Mag-comment kayo. Nagtatanong lang ako Okay, punta tayo sa next topic natin. Itong issue ngayon na itong si Eden Santos of Net25, mahilig kasi itong si Eden Santos ng mga tanong ni Atty. Claire Castro, yung sometimes binabara ni Eden Santos yung trip ni Atty. Claire So, ngayon, may planong tatanggalin itong si Eden Santos. Ano kaya ang dahilan? Okay, panoorin natin kung ano yung dahilan dito. Play! Under fire na naman ang opisina ni Secretary Jay Ruiz matapos sumulat ang PCO sa Net25 para alisin sa Malacanang press corps ang reporter nitong si Eden Santos. Eden Santos. Lumabag daw kasi si... Ganun pala ang pag-pronounce. Eden. Hindi pala Eden. Eden Santos. Di ba? Ano ang dahilan bakit tatanggalin si Eden Santos? Santos sa coverage protocol nang lapitan si PBBM sa isang event sa Tarlac, kamakailan. Ayan ito yung video. Ang nilabag raw ni Eden Santos ang protocol. Itong mga reporters pala ay hindi basta-basta na lalapit sa Pangulo. Okay? Ito yung video na nilapitan pero sa tingin ko naman hindi naman nabasto si Bongbong Marcos. Nung lumapit po itong si Eden Santos kay PBBM, pinakikinggan naman itong si PBBM. Di ba? Duda ako dito. Baka hinanapan lang talaga ng butas itong si Eden Santos. Kasi sa gabal kasi siya kay Claire Castro. Sa gabal ito ni Claire Castro may picture pa nga silang dalawa, di ba? Nagplastikan silang dalawa. Sa tingin ko wala namang problema dito kasi meron namang mga security. Ganun na. Ito lang ba? Kung ang irarason nyo protocol, no? Ito lang yung sa akin. Kung protocol ang irarason nyo, sabi ko, gano'n na ba kaarte ang presidente na hindi ka pwedeng makalapit kaagad? Kilala kang, I know, for the security reason, safety of the president. Pero, bago nyo pinapasok diyang mga media na yan, di ba? Inanon nyo na yan. In-inspect nyo na lahat ng mga reporters at mga media dyan. Hindi pwede hindi yan in-inspect dyan. So, meaning to say, yung lumapit po si Eden, siguro, yes, mali sa protocol nagkamali sa protocol si Eden. Pero, pwede naman siguro mapatawad yan.
Di ba? Kasi wala, hindi naman binastos ni Eden. Para may binubulong laman. So, ganun na kaagad ang sanction, tatanggalin ka dahil doon, di ba? Di ba malabo ang rason? Sobrang labo po ang rason. So, sa tingin ko, hinanapan lang ng butas itong si Eden Santos kasi sagabal siya ni Atty. Claire Castro sa araw-araw na mga tanong niya. Ay, panoorin natin. Wait. Daw kasi si Wait. nang lapitan si P. Ano ba yan? Ang audio ko. Wait. Kapag daw kasi si Santos sa coverage protocol Ay, ano bang nangyari? under Wait guys. Pasensya na. under fire matapos under fire na naman Ulitin na lang natin. Hay, nako. ang opisina ni Secretary Jay Ruiz matapos sumulat ang PCO sa Net25 para alisin sa Malacanang press corps ang reporter nitong si Eden Santos. Lumabag daw kasi si Santos sa coverage protocol nang lapitan si PBBM Yun lang naman, nilapitan niya. Wala naman siya ginawang masama. sa isang event sa Tarlac kamakailan. Nababahala naman ang MPC sa insidente at tinawag na clear overreach ang ginawa ng Ito yung clear overreach. Kilala niya si Eden Santos eh. Hindi naman siya, hindi. Actually, she is not a stranger to the Malacanang. Di ba? She is not a stranger. Sabihin nyo na ang totoo, ayaw nyo kay Eden Santos kasi sagabal ni Atty. Claire Castro. Sagabal sa trip ni Castro sa Malacanang. Sus, pautot. PCO. In limbo pa rin si Secretary Ruiz sa ngayon, bagamat itinanggi niya na wala siyang nababalitan, siya'y sisibakin ng Pangulo. Maingay ang balitang papalitan na siya ni Corporate Communications Executive Dave Gomez. Diba? Under fire. So, eto, ako hindi talaga ako makapaniwala na yes, mas priority nila ang safety ng presidente. Di ba? Ano yun eh? Para yung ganito kasi, ang hindi maiintindihan ng Malacanang, nag-i-invite kayo ng mga media, di ba? Kayo mga taga Malacanang, nag-i-invite kayo ng media para i-update ang taong bayan sa mga ginagawa ninyo. So I believe, di ko lang alam kung saan yung lugar yun, siguro, for example, nung sinunog nyo yung mga na-confiscate nyo, yung palutang-lutang na mga droga doon sa dagat, di ba? Sinunog nila yun. Sinunog nila. Nakalimutan ko saan nila sinunog. Sa Tarlac ba yun? Sinunog nila yun. Nag-invite sila ng media. I don't know anong lugar yun. Bago kayo magpapasok ng mga media, syempre, inspeksyonin nyo, di ba? Kung safety ba lahat? Itong mga media ba ito? Itong Net25, ABS-CBN, GMA, News 5. Ito ba yung mga media na official na in-invite natin? So, inspektado na lahat yan. Meaning to say, kapag nandyan na kayo sa kung saang lugar na may event sa presidente, safety na yan lahat sa loob. Safety na lahat. Ang ginawang pagkakamali nitong si Eden Santos, lumapit. May binulong kay Bongbong Marcos. Yes, siguro, meron itong si Eden Santos nagkamali, no? Kaagad, no? Kaagad. Gusto na, nag-write ng letter sila sa Net25 na palitan na itong si Eden Santos. Di ba? Ang kaki pong ikinatakot dito, no? Kung ganon-ganon na lang na one mistake
Hindi nga malaki yung mistake na yun ng reporter. One mistake, sibak agad. Sinibak agad ha. Huwag na tayong magbulahan. Itong si Eden Santos, iba ito sa lahat ng mga media reporter dyan sa Malacanang. Ang mga tanong dito, puros mga maiinit na issue yung tinatanong. Sometimes, yung mga tanong patungkol sa hindi pabor kay Bongbong Marcos, tinatanong ni Eden. Yan ang ikinapipikon sometimes nito ni Atty. Claire. Ngayon, if itong mga media, not only Net25, may ABS, GMA, News 5, at marami pang iba, kung kayo'y papayag na matanggal itong si Eden, baka kayo na ang susunod na matatanggal. Kasi, sa tingin ko naman, hinanapan lang ng buta. Ito, my own opinion. I might be wrong, I might be correct. Pero sa tingin ko, baka hinanapan lang ito ng butas na konting may kasalanan ka, alis ka na dito. Kasi, yung mga tanong mo, nakakasakit na. Ganun ba? So, nagtatanong lang tayo. Kayo mga media dyan sa Malacanang, scripted ba ang mga tanong ninyo? Nagtatanong lang kami ha. Scripted ba ito? Kasi, baka itong si Eden, hindi po siya nag-follow ng script. Kaya galit na galit kayo. Nagtatanong si Eden ng wala sa script siguro. Hindi natin alam. So ngayon, pinatatanggal na siya. So kayo mga audience ko dito, anong sa tingin ninyo? Dapat bang matanggal itong si Eden Santos? Ganun ba kalaki ang kanyang kasalanan na matanggal siya? Wala man lang warning. Tanggal ka agad. Tapos may bulong lang naman. She is not a stranger sa Malacanang o sa presidente, di ba? So kayo mag-comment na kayo dyan. Basta ako, sa tingin, in my opinion, may hinala ko dyan. May anomalya dyan, may konting, dyan galit yan kay, Sino kayang may utos niyan? Okay? So, punta tayo sa next topic natin. Ito guys, grabe. Nag-ala Duterte itong si Mayor Isko Moreno. Grabe itong ginawa ni Mayor Isko Moreno. May babala siya sa mga kriminal sa Maynila. Ito, panoorin natin. I'm calling the attention of those mga tolonges, mga miyembro ng underworld, criminal elements. Una, alam nyo, bagay na bagay talaga na si Mayor Isko ang mayor dyan sa Maynila. Ito, ganda ng ginawa ni Mayor. Lahat ng mga hold-upper dyan sa Maynila, yung mga snatcher dyan, that is the end of your life, the end of your trip. Si Isko na Noong si Lacunya ang nag-take over, party-party sila, snatch every day, hold up every day. Ngayon, sa si Mayor Isko Moreno na, goodbye, hold up. Goodbye, snatching. May gobyerno na po sa Maynila. Kasi walang gobyerno yung Lacunya Dumarami nga yung basura Yung si Isko nang dumating, malinis na agad. Pangalawa, magbago na po kayo. Malamang. Ito, this is kagaya itong ginawa ni Duterte Nag-warning si Duterte. Ito naman, nag-warning si Isko. Hindi nyo naman ako susundin. Pero may pangatlo ko. Pag ginawa nyo ang krimen, tinakbuhan nyo ang mata ng batas at ang aming mga husgado sa Maynila, ang ikamamatay nyo puyat. Hindi kayo makakatulog ng maimbing.
dahil hahabulin kayo ng Manila Police District sa anumang sulok ng Pilipinas. Good job! That is the policy that I've given to the entire police of Manila Police District. Maaring nakaligtas during the commission of the crime. No, maaari, nakatakbo, once we know who you are, pwede na kayong magtago sa lelang yung panot. Sa kami, hahabulin namin kayo. Dahil it is our commitment to the people of Manila. Nangako ko sa taong bayan. Correct. Na sabi ko, pipilitin ko maging maaliwalas, malinis ang Maynila. Pangalawa, pipilitin ko maging panatag ang pamumuhay sa Maynila. Karapatan yan ng taong bayan. Ayun ang una naming ibibigay sa taong bayan. Okay, so good job Mayor Isko Moreno, ha. Job well done. Ayan. So sana naman, no, mabawas-bawasan talaga yung mga snatching at yung mga hold up dyan sa Maynila at pinatunayan yan ng first day ni Isko Moreno, tinanggal lahat ng mga basura. Napakang gusto ko nang bumalik sa Maynila, pasyal doon kasi hindi na mabaho, di ba? Heto, malaki na naman ang inutang ng Marcos administration. Ito, panoorin natin, play. Yung massive government infrastructure spending, nasimulan ito nung nakaraang administrasyon. In fact, nung panahon ni Pinoy, prior to FPRRD's administration, ayaw nga nilang gumastos, di ba? Ang nangyari nung panahon ni FPRRD, dun binuhos yung infrastructure spending. At nakita natin after nung pandemic, nakita natin nagkaroon talaga ng rebound ang ating ekonomiya. Pasalamat tayo at nagkaroon ng mga ganong klaseng programa na nakatulong sa pagpapalago ng ating ekonomiya. In fact, si Marcos Jr. sa ngayon ay nakinabang dyan sa mga paglago na yan ng ekonomiya as a result of the massive infrastructure spending nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So ngayon panahon ni Marcos Jr., Jade, utang ng utang ang gobyerno, the question becomes, would this translate to economic growth? So base sa nakikita nating pattern ng gobyernong ito, I feel bad dun sa susunod na mamamahala, Jade. Kasi nabanggit ko kanina na sa ngayon, nakikita natin yung growth ng economy, Marcos Jr. is actually benefiting from what FPRRD did during his time. So ngayon, nakita natin na itong si Marcos Jr., hindi kagaya ni FPRRD nung sa panahon na yun in terms of paggastos. No? Hindi, yung mga pinagkakagastosan nila, it doesn't yield or would not generate long-term economic growth. Kaya kung sino man yung susunod na uupo, Jade, yung susunod na administration, will be handicapped, no, in a way kasi nga hindi siya makikinabang the way Marcos Jr. benefited doon sa mga programa ni Pangulong Duterte noong mga panahon na yun, Jay. Dahilan po na pagtaas ay dulot po ng pag-issue ng mga bagong domestic securities. At the end of the day, pangungutang pa rin yan. And dapat yan. So nag-raise sila ng pondo dyan sa pamamagitan ng pangungutang pero domestic yung nature ng pangungutang na yan. At the end of the day, pangungutang pa rin yan. And dapat yan. Ang pinag-usapan dito, umutang na naman ang administrasyong Marcos. Okay? Ang tanong natin dito, itong utang na ito, kung mag-generate ito ng malaki sa ating ekonomiya, walang problema. Masarap mangutang, di ba? Pero kung itong utang na ito ay mapupunta na naman sa mga ayuda-ayuda na ito na hindi ito mag-generate ng economic growth natin, wala tayo. Kawawa ang susunod na magiging presidente, ang susunod sa administrasyong ito. Yan ang itong economist na si Dr. Michael Bato, yan po ang kanyang concern dito. Bayaran yan in the future, either in the form of higher taxes or baka makompromiso yung mga government services sa hinaharap. So halimbawa, natapos na yung termino ni Marcos Jr., ang magsasuffer niyan yung kung sino man yung susunod na uupo. Correct. Kaya dapat maging listo tayo, mga kababayan, maging listo tayo in a way na dapat maging kritiko tayo kung saan ba napupunta itong mga inuutang. Kasi ang nangyayari niyan,
ang mape-penalize dito or ang magsasuffer niyan is yung mga Pilipinos sa susunod na mga panahon, yung mga future Filipinos, no? So, ang nakikita ko dito, Jade, kinakailangan na ang ating gobyerno din ay maging prudent in terms of mga pinagkakagastusan nito, no? So, halimbawa, napunta lang ba ito sa ayuda, no? Napunta lang ba ito sa mga spending na mga infrastructure na hindi naman makakapaglikha ng paglago sa ekonomiya, no? Ito bang mga inutang na ito ay mapupunta lamang ito sa graft and corruption. So ito yung mga dapat na makita natin kasi Jade, nasasayang lang yung inutang natin eh. Nasasayang lang ito na dapat sana mapakinabangan natin. So ito nung panahon ni former President Duterte, umutang yung gobyerno. Pagkatapos ng umutang, ininvest ito ng mga infrastructures that can benefit our economy. Okay? So, meaning to say, may pagbabayaran tayo sa utang natin kasi po nag-generate ng income eh. Di ba? Doon lang talaga nagkaproblema ng umutang si Tatay Digong dahil sa pandemic. Kasi kailangan eh. Walang choice si Tatay Digong at that time. Ubus talaga. Walang tax na pumapasok kasi nga sarado lahat ng mga negosyante. Lahat ng tao nandoon sa bahay, walang bumibili. Walang tax na nag-generate. So, survival po ang nangyari, no? Hindi naman pwedeng pabayaan natin yung mga tao at mga negosyante kung ano nangyari. So, ang ginawa ng Pangulo, nag-utang para iayuda sa atin during the pandemic. Okay yon, walang problema yon. Ngayon, walang pandemic. Umutang tayo. Tapos, mapupunta lang dito sa mga ayuda-ayuda. Meaning to say, kung uutang ang gobyerno, sisiguraduhin na merong balik. Kasi kung walang balik, hindi tayo makapagbayad sa utang natin. Nakita ko nga yung vlog ni Atty. Harry Roque. Sabi ni Atty. Harry Roque, ang Pilipinas ay siyang pinaka number 1 sa Asia noon when it comes to the economy. Pero ngayon, mismo ang Thailand, wala na tayo. Lamang na sila. Sobrang lamang. Pati nga Cambodia. One of these days, malalamangan na tayo sa Cambodia. Yan ang sabi ni Atty. Harry Roque. So, ganito po. Kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, ipinaalam ko sa inyo na itong administrasyon na ito, nag-utang na naman na sobrang laki. Tayo po'y natatakot kung ito ay mapunta na naman sa ayuda. Ay, nako. So, kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section, okay? Guys, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat sa taong bayan. Sa mga bago pa dito, mag-subscribe na po. Sus, libreng mag-subscribe. Walang bayad ang mag-subscription, guys. Subscribe na kayo para updated kayo, okay? Guys, have a great day. See you in my next video. God bless sa ating lahat. And see you. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.